Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging tatay ay hindi lang para sa mga tunay na lalaki. Minsan mas lalaki pang may tuturing yung iilan na may pusong babae. Ikaw, kapuso, isa ka bang mabuti at responsableng magulang? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at bumubuo ng inyong programa sa Radio GMA, ang Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Eds at taga Nueva Ecija. Marami po akong binagong pangalan at lugar sa kwento ko dahil ayaw ko pong may makakilala sa akin. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay naguguluhan po ako gawa ng hindi ko kayang ipagsigawan sa mundo kung ano talaga ang gusto ko. Nagkakagusto naman po ako sa babae pero nagkakagusto rin ako sa lalaki. Pero lahat ng confusion na yon ay sa aking sarili ay naging malinaw simula nang dumating sa buhay ko ang aking mag-ina. Papa Dudut, laking probinsya po ako at mahirap lang ang pamilya namin. 9 na taong gulang ako nang mamatay ang tatay namin dahil sa sakit sa puso. 8 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Ang iba kong mga kapatid na babae ay maagang nag-asawa at ang mga kuya ko na lamang ang nagtaguyod sa aming pamilya. Kahit na mahirap kami noon sa buhay ay hindi naman po kami sumasala sa pagkain. Napalaki kami ng mga magulang namin ng maayos at may takot sa Diyos. Nung araw, ako lang ang nakatungtong sa high school kaya sinabi ko kay nanay na magtatrabaho agad ako pagka-graduate. Naranasan ko pong magtinda ng mais at suman, kina Ate Yoli at kahit paano ay masaya ako dahil kumikita ako. Sinabi ko noon sa sarili ko na magtatrabaho akong mabuti at magsisika para maibili ko si nanay na mga gusto niyang kainin. Pangarap ko rin siyang madala sa mall para kumain sa labas. Siya po ang kasakasama ko noon hanggang mag 22 years old ako. Kaya nga parang gumuho ang mundo ko. Nang mamatay siya sa parehong sakit na kumitil sa buhay ng tatay namin, Papa Dudut. Pero ang mas masakit doon ay hindi ko po nasabi sa kanya ang pagkatao ko. Sa kabila ng lahat ay nangangarap pa rin po ako na magkaroon ng sariling pamilya at magkaanak. Sa maniwala kayo o hindi ay may nakarelasyon na akong babae. Kahit naman kasi paano ay may itsura ako, Papa Dudut, at magaling din na makisama. Isa sa mga naging girlfriend ko ay si Karen, na nagkataon namang kaibigan ko rin. Kaso on and off po ang naging relasyon namin. Netong huli naming hiwalayan ay dahil nalipat ako ng branch sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Pero maliit ang mundo dahil isang araw ay muli kaming nagkita doon ni Karen at naging magkatrabaho. Karen? Ikaw nga! Eds! Naku, long time no see! Oo nga, kumusta ka na ba? Teka, dito ka rin ba nagtatrabaho? Oo, ikaw rin? Yes! Wow, small world! Correct ka dyan. Sino mag-aakala na magkikita pa tayo? Matagal ka na ba rito? Ilang buwan na rin. Bago ka lang ba? First day mo? Oo, kaya medyo nanganga, Papa. Pero dahil nandyan ka na, hindi na ako kakabahan. Ikaw, kinakabahan? Parang hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo ah. Sobra ka naman. Malamang kakabahan talaga ako kasi bago sa akin lahat. Posisyon, lugar, mga katrabaho. Kanina pa nga ako nalilito sa ginagawa ko. Nahihiya naman ako mang-istorbo ng iba nating kasama kasi tinuruan na nila ako kanina eh. Baka isipin nila hindi ko kaagad na gets. Mababait naman ang mga tao rito kaya ayos lang na magtanong ka kung may hindi ka alam. Sabi nga nila, di ba? Mas mabuti nang magmukhang tanga sa pagtatanong kesa magmarunong.
Naks naman, yung words of wisdom mo talagang namimiss ko sa'yo mula nung naghiwalay tayo. Eds, matanong ko lang, may asawa ka na ba? Single pa rin ako. Iniwan mo kasi ako noon. Sira! Anong iniwan kita? Ikaw yung lumayo, no? Hanggang sa nakalimutan mo na ako. Di naman sa ganun. Naging busy kasi ako sa buhay at sa trabaho kaya akala mo nakalimutan na kita. Pero nabalitaan ko pala na wala na nanay nyo. Condolence pala, Eds. Sorry, hindi ako nakupunta sa libing. Ayos lang. Alam namin kung nasan man ngayon si nanay. Masaya na siya kasi wala nang sakit. Oo, malungkot mamatayan. Pero hindi naman tayo pwedeng huminto na lang mabuhay kapag may mahal tayo sa buhay na nauuna. Napakatapang mo. Hanga talaga ako sa'yo. Hindi madali ang pinagdaanan mo pero eto ka pa rin. Nakangiti, taas noong nagpapatuloy sa buhay. Kahit sino sa atin may mabigat na pinagdadaanan. Nasa atin na lang din kung paano yun i-handle. At wala rin namang masama kung hihingi tayo ng tulong sa iba kung hindi na natin kaya. Ay, speaking of hindi na kaya, thankful talaga ako nakita kita ngayon dito. Hulog ka ng langit kasi may mga pagtatanungan na ako tungkol sa trabahong ginagawa ko ngayon. Hanggang dyan na lang ba talaga ang papel ko sa buhay mo? May iba pa akong kayang itulong sa'yo. Uy, para kang sira. At nang magkita nga kaming muli ni Karen ay nanumbalik din yung closeness namin sa isa't isa, Papa Dudut. And that time ay bumilang na rin ang taon simula nang maulila ako. Ang tagal ko rin po bago nakapag-move on at dahil hindi ko naman nasabi kay nanay ang tungkol sa pagkakagusto ko sa kapwa ko lalaki na natili po akong nagtatago at maingat lalo na sa trabaho ko. Takot po akong mahusgahan sakaling malaman nila ang pagkatao ko, Papa Dudut. Ang totoo ay hindi rin po alam ni Karen na baluktot ako. Hindi ko kasi yon inamin sa kanya kahit na naging kami noon. Ewan ko ba, wala akong lakas ng loob at iniisip ko na lamang na may ideya na siya kahit na wala siyang sinasabi. Hindi nga nagtagal ay lalo kaming napalapit sa isa't isa ni Karen. Dahil katrabaho ko siya ay lagi kaming sabay kumain at sa akin siya madalas nagtatanong kapag hindi siya pamilyar sa ginagawa niya tungkol sa aming trabaho. Bukod doon, Papa Dudut ay hinahatid ko siya sa kanila kahit na medyo malayo yung inuuwian ko. Pag uwi ko naman ay itetext ko siya at madalas ay inaabot na kami ng hating gabi sa pag-uusap. Hindi nga nagtagal ay naging palagay ang loob namin sa isa't isa hanggang sa naging kami ulit. Pero sa kabila ng lahat, Papa Dudut, hindi ko pa rin magawang takasan ang totoong ako. Lalo na nga nang magsimula na rin akong ma-attract sa katrabaho kong si Mark na nakilala ko sa mga inuman namin. Kaya lang may asawa na po si Mark, Papa Dudut. Doon po nagsimulang gumulo ang relasyon namin ni Karen at naging meet siya ng maraming pag-aaway. Mahal, tara. Lunch tayo. Sakto dating mo. Nakapagluto na ako ng paborito mong ulam. Akala mo ba madadaan mo ko sa pagganyan-ganyan mo, Eds? Saan ka na naman ba galing kagabi? Hinaan mo ang boses mo. Baka isipin ng mga kapitbahay nag-aaway tayo. Wala akong pakialam sa iisipin nila. Nagpunta ka lang ba rito para awayin ako? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, saan ka nagpunta kagabi? Bakit bigla na lang kitang hindi makontak? Nag-inom ka na naman Aminin mo. Oo, ano bang problema dun? Ang problema doon, hindi mo sinabi sa akin. Tatalakan mo lang ako kapag sinabi ko sa'yo. Tsaka kagabi lang naman ako uminom. Diyan lang naman ako sa tapat ng bahay kaya ano bang kinagagalit mo? Nagagalit ako dahil hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin. Hindi ako tanga, Eds. Alam ko na may iba kang kinalolokohan kaya ganyan ka nalang magsikreto. Anong ganyan magsikreto? Praning ka lang. Baka akala mo hindi ko napapansin ang closeness niyo ni Mark.
Na hindi lang basta magkatrabaho ang turing mo sa kanya kasi gusto mo siya. Huwag mo nang subukang i-deny dahil may nakapagsabi sa akin na bakla ka. Anong bakla? Kung ano-anong pinagsasabi mo? Kaya pala wala nangyayari sa atin hanggang ngayon dahil baluktot ka? Saan ba ako nagkulang? Ginawa ko naman ang lahat para magustuhan mo. Mas masarap ba sa paningin mo katawan ni Mark kaysa sa akin? Sagutin mo ako! Nagkagusto ako kay Mark, pero tinigilan ko na rin dahil pamilyado na siyang tao. Nagkakaganyan ka kasi wala pang nangyayari sa atin? Bakit? Sex lang ba ang habol mo sa akin? Ay, Karen, aaminin ko na naguluhan ako sa nararamdaman ko. Pero ngayon malinaw na sa akin na ikaw ang gusto ko. Kung totoo na ako ang gusto mo, bakit hindi mo sinabi sa akin na bakla ka? Kahit noong unang beses na naging tayo, wala kang binanggit, Eds! Kasi natatakot ako sa sasabihin mo. Natatakot ako na baka iwanan mo ko. Inisip ko na lang, alam mo na napapansin mo nang baluktot ako. Akala ko tanggap mo na ako sa kung ano ko. Oo! Pero inisip ko na may mga lalaki talagang malalambot kumilos at magsalita pero normal sila. Hindi ko inisip na bakla ka. Ikaw lang ang nag-isip na alam ko na. Huwag ka namang magsalita na parang malubang sakit ang kabaklaan. Wala akong sinasabing ganyan. Pero kung iniisip mo na matatakasan mo ang pagkatao mo kahit na magkajowa ka ng babae, pues, sinasabi ko sa'yo, nagkakamali ka. Sa bandang huli, magkakagusto ko pa rin sa kapwa mo lalaki at iiwanan mo rin ako. Kung ganyan ang tingin mo sa mga tulad ko, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Pagtanggap ang kailangan ko, hindi pang husga mo. Masakit para sa akin ang paghihiwalay namin ni Karen, Papa Dudut, dahil buong akala ko tanggap niya ang pagkatao ko sakaling malaman niya ang totoo. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay pinandirihan niya ako at minaliit. Nang mga panahon na yon ay muli kong naramdaman yung kainin ng takot na baka kapag isiniwalat ko sa mundo ang pagiging baluktot ko ay husgahan nila ako at mandiri sila sa akin. Kaya kahit malungkot ay pinagpatuloy ko po ang buhay katulad ng nakasanayang kong gawin. Simple lamang ang pangarap ko at gabi-gabi ko pong ipinagdarasal sa Diyos na sana ay dumating na rin yung tamang babae na tatanggap sa akin at magmamahal kahit ganito ako. Yung bang hindi ako ikakahiya sa kung ano at sino ako, Papa Dudut. Ganun po ako mag-isip dahil lumaki ako na kahit mahirap ang buhay namin noong araw ay masaya naman ang pamilya namin. Kaya nga matapos mawala ng mga magulang namin at nagkahiwa-hiwalay, kaming magkakapatid dahil nagkaroon na rin ng sariling mga pamilya, ay wala akong pinakaasam kundi ang bumuo na rin ng pamilyang maituturing kong sa akin. Yung bang may anak akong tatawag sa akin ng tatay, papa o daddy at may asawa ako na magmamahal sa akin ng tunay. Pag nangyari yon, ako na nga siguro ang magiging pinakamasayang tao sa balat ng lupa, Papa Dudut. Sa mga panahon na sarili ko lang ang kausap ko, lagi kong iniisip na balang araw ay darating din yung tao na makakasama ko para bumuo ng pamilya kasama ko. Yung bang makakasabay kong kumain at makakakwentuhan, gaano mang kaganda o kapangit ang araw ko sa trabaho. Yung bang magkakahawak kami ng kamay hanggang sa aming pagtanda. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay natupad ang hiling ko matapos kong makilala si Jane. Para sa akin ay siya na ang sagot sa matagal ko nang pinagdarasal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Katulad ni Karen at Mark, katrabaho ko rin po si Jane at nakakasama sa mga inuman. Pero tulad ko ay baluktot din siya dahil ang syota niya ay isang babae. Minsan hindi ko mapigil ang mainggit kay Jane dahil naipagsisigawan niya sa mundo kung ano talaga siya at kung sino ang gusto niya. Samantalang ako ay kailangang manatiling sikreto dahil ayokong dumating yung punto na mag-iba ang tingin sa akin ng mga taong matagal ko nang kilala. Oo, nandun na tayo sa huwag nating isipin ang sasabihin ng iba dahil buhay natin ito. Pero minsan kahit na anong gawin natin ay dumarating yung punto na maapektuhan talaga tayo. Lalo na kung manggagaling ang panghuhusga sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ginawa ko ang lahat para mag-astang tunay na lalaki
at binawasan ko ang pagiging malambot kumilos. Hindi nagtagal ay naging close po kami ni Jane, Papa Dudut. Dati hindi ko siya napapansin pero unti-unti na siyang lagi kong nakikita at gustong kausapin. Masaya kasi siyang kasama at marami siyang kinukwento sa akin. Natatandaan ko pa noong unang beses na nilapitan niya ako. Kaka-break lang namin ni Karen noon at sariwa pa yung sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Mabuti na lang at nandyan siya dahil baka pag nagkataon, nagdrama na akong mag-isa. Alam din kasi sa pinagtatrabahuhan namin na naging girlfriend ko si Karen, Papa Dudut. Kaya noong naghiwalay kami, kahit na wala akong sinasabi, nakarating pa rin yon sa kaalaman nila, lalo na nga si Jane. Hi friend! Kumusta? Okay lang. O ba't parang ang lungkot mo yata ngayon? Nasermonan kasi ako ng boss natin. Kaya hindi maganda timpla ko. Maniwala ako sa'yo. Bahala ka. Di kita pinipilit. Opo nga, tabi tayo. Jane naman eh. Ano ba kasing problema mo at ang clingy mo? Kanina ko pa napapansin na panay ang lapit mo sa akin. Kung mangungutang ka, sorry. Short ako ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako ganong tao. Gusto ko lang makipag-close sa'yo. Matagal na kitang nakikita rito at nagkakasama na rin tayo sa inuman. Pero hindi naman tayo madalas mag-usap. Balita ko, break na raw kayo ni Karen. Bilis naman kumalat. Alam mo naman dito sa atin. Pero totoo ba? Ay. Oo, nag-away kasi kami. Magkaiba kami ng paniniwala. Kaya wala na ring sense kung magsasama pa kami. Sigurado lagi lang kami magtatalo. Ikaw kasi, puro ka Karen. Samantalang nandito naman ako. Tanggap kita kung ano ka pa. Di ko akalain na may pagka-joker ka rin pala. Hindi ako nagbibiro, Eds. Pinagsasabi mo. May syota ka na, di ba? Gusto mo yata mayari ka sa jowa mong tomboy. Ay, subukan lang niya akong saktan. Hindi ko siya uurungan. Sinasaktan ka ba niya? Hindi. Ang labo mo naman kausap. Kaya nga sabi ko subukan, di ba? Pero ewan ko ba, lately, lagi kaming nag-aaway. Kulang na lang magkasakitan na talaga kami. Ganun na ba kalala mga away niyo para humantong sa pisikalan? Feeling ko kasi nagsisinungaling siya sa akin. Na may iba siyang kinalolokohan kaya bigla na lang siyang nagbago at nanlamig. Naku, mapatunayan ko lang na tama ang hinala ko. May kalalagyan sila sa akin ng babae niya. Oh, anong nakakatawa ron? Nagkakaroon din pala ng ganyang problema sa relasyon niyo? Porke tomboy jowa ko, wala nang pwedeng magloko sa amin. Alam mo, Eds, kahit pareho kayong babae o lalaki sa relasyon, kung may isa sa inyong gago at hindi marunong makontento, hindi rin kayo magtatagal. Kalma ka lang. Naniniwala naman ako sa'yo. O paano? Tara na, bago ka pa magdrama dyan. Malapit nang matapos ang break natin. Baka mapagalitan pa tayo. Sige, pero sabay na tayong mag-lunch mamaya ah. Sige na, pumayag ka na. Mukha namang hindi na ako makakaindi sa'yo eh. Yay! Mukhang mapaparami ako ng kain ito. Nang lumalim ang pagkakaibigan namin ni Jane ay lumabo naman ang relasyon nito sa syota niya, Papa Dudut. Tapos nang malaman kong naghiwalay na sila nang malaman niyang nag-cheat ito sa kanya, hiningi po ni Jane ang number ko at sinimulan niya akong kulitin. Lagi siya nagte-text at tumatawag sa akin kahit na nasa inuman ako o may iba akong ginagawa sa bahay. Aaminin ko na medyo nakakainis na kasi pakiramdam ko ay wala na akong privacy. Palagi po niyang inaalam ang mga pinupuntahan at ginagawa ko. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko pero marami po talagang mga babae ang naglilink sa akin, Papa Dudut. Marami kasi akong kakilala dahil magaling akong makisama sa tao. Lumipas pa ang mga araw at nakita ko na lamang ang sarili ko na unti-unting nasasanay sa pangungulit ni Jane. Nagkaroon po kami ng mutual understanding at hindi nagtagal ay naging mag-on. Maalaga po kasi si Jane, malambing, maalalahanin
At higit sa lahat ay masarap magluto. Lahat po ng mga katangiang gusto ko sa isang babae ay nasa kanya na, Papa Dudut. Nasabi ko noon sa sarili ko na ang swerte ko kaya lang ay hindi naman palaging masaya. At nasa ulap ang pakiramdam ng bawat relasyon. Lalo na sa kaso namin ni Jane na nagsisimula pa lamang. Birthday ko po noon, Papa Dudut, at inimitahan ko lahat ng mga kaibigan at katrabaho namin para mag-party sa bahay. Siyempre may inuman din. Hindi nagtagal ay nalasing na nga ako at umiral na naman ang kabaklaan ko. Nakalimutan kong may girlfriend na ako dahil panay lingkis at harot ko sa gwapo naming katrabaho na si Marlon. Kinabukasan nga, galit at nakasimangot sa akin si Jane dahil buong gabi ko siyang initsapwera. Sa katunayan, sinampal pa nga niya ako at kahit na anong paliwanag ko ay hindi niya pinakinggan, Papa Dudut. Bakit mo yung ginawa, Jane? Kulang pa yan dahil gusto kitang sabunutan. Huminahon ka nga. Ang sakit pa ng ulo ko tapos nananakit ka dyan. Ikaw ang unang nanakit sa ating dalawa dahil wala kang habas kung makipaglandian kay Marlon. Siya ba jowa mo? Di ba ako ang girlfriend mo? Hindi ko nakakalimutan yon, Jane. Hindi mo na kailangan ipaalala. Anong hindi? Kasi kung alam mo na talaga na ako ang jowa mo, hindi ka didikit kay Marlon na para kang linta. Harap-harapan mo kung pinagbukang tanga sa mga kaibigan at katrabaho natin, Eds. Ay, Jane, pwede bang makinig ka muna sa akin? Hindi na. Ayoko na makinig sa'yo. Mabuti pa. Itigil na natin ang relasyon natin kasi wala rin tong pupuntahan. Sumugal ako sa'yo, Eds. Minahal kita ng buong buo at tinanggap ko ang pagkatao mo. Para ano? Para masaktan ng ganito? Jane, please, wag mo namang gawin sa akin to. Naisip mo ba ako habang busy ka sa pakikipagharutan sa lalaking yon? Kasi kung oo, hindi mo yun gagawin. Kung alam mo lang na marami akong tiniis mula nung maging tayo, Eds. Pinagtatanggol kita kapag sinasabi nilang bakla ka dahil sabi mo, hindi ka pa komportable na malaman ng iba ang pagkatao mo. Pero binaliwala mo lang ako. Payakap-yakap ka pa sa Marlon na yon na para bang siya yung jowa mo habang nandun ako? Hindi naman yung seryoso. Katuwaan lang yun ng mga kaibigan natin. Katuwa ang may halong kagaguhan, Eds. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan natin kasi mas magjowa pa raw kayong tingnan ni Marlon kesa sa atin. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Jane, please, huwag kang umalis. Sorry, okay? Hindi ko sinasadyang i-etsapuera ka. Lasing lang ako noon. Wala akong kontrol sa kilos ko. Kung hindi mo nagustuhan ang nangyari at kung may nagawa man ako mali, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano pa kita pagkakatiwalaan, Eds. Mabuti pa tapusin na lang natin lahat. Maghiwalay na lang tayo kaysa dumating pa yung point na lukohin mo ako at ipagpalit sa lalaki. Hindi mangyayari yun dahil magbabago ako, Jane. Mas magiging mabuting boyfriend ako sa'yo. Ikaw ang mahal ko. Please, wag ka umalis. Wag mo akong iwanan, Jane. Hindi ko kaya. Papa Dudut, bumilang na rin po ng 6 na buwan ng relasyon namin ni Jane nang ma-realize kong siya ang mahal ko at siya ang babaeng gusto kong pakasalan balang araw. Kaya nang kamunting na siya makipaghiwalay sa akin ay doon ako natauhan. Sinikap ko pong maging mabuting boyfriend sa kanya, Papa Dudut, katulad ng pinangako ko sa kanya noon. Nagbago po ako at umiwas ako sa udyok ng mga barkada lalo na kapag niyayaya nila akong uminom dahil madalas yun po ang mitya ng pagtatalo namin ni Jane. Palagi ko rin po siyang sinusuportahan sa mga pangarap niya sa buhay. Nasa tabi niya ako noong nagpaplano siyang umalis sa trabaho namin para mag-abroad pero nang hindi siya matuloy. Hindi po ako umalis sa tabi niya, sa halip ay in-encourage ko siya, Papa Dudut. Nag-live-in na rin po kami ni Jane, Papa Dudut. Lalo lang din pong tumindi ang pagmamahal namin sa isa't isa. Maalaga po si Jane at maasikaso sa akin, Papa Dudut. Sa katunayan, wala akong maipipinta sa kasipagan niya. Lalo na pagdating sa mga gawaing bahay.
Minsan ako na lang ang nahihiya dahil wala akong naitutulong sa kanya sa bahay namin. Lagi din niya akong pinagluluto ng masarap at hanggat maaari, sinisigurado niya na nakakakain ako sa tamang oras. Tumagal pa po ng 2 taon ang pagsasama namin sa isang bubong hanggang sa nag-propose na po ako sa kanya. Ibinigay ko kay Jane ang pinakamagandang kasal na hinding-hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang ikasal sa simbahan na siguro ang pangarap ng lahat ng babae, kaya naman yun po ang ibinigay ko kay Jane, Papa Dudut. Sa tulong ng aming mga kaibigan at malalapit na kamag-anak ay natupad namin ang aming pangarap na pag-iisang dibdib. Napakasaya po naming mag-asawa at ramdam na ramdam po namin ang nag-uumapaw na suporta at pagmamahal ng mga taong malalapit sa aming puso sa napaka-espesyal na araw na yon, Papa Dudut. Kompleto ang aming pamilya at mga kaibigan at maging sila ay lubos din na nasisiyahan. Papa Dudut, noong nagli-live-in pa lamang kami ni Jane ay sinubukan na naming magka-baby muna pero hindi yon pinagkaloob ng Diyos dahil siguro wala pang basbas ang aming pagsasama. Kaya nga matapos naming ikasal at muling sumubok na magkaanak, laking tuwa naming mag-asawa nang sa wakas ay meron na kaming nabuo. At nalaman ko po yon sa mismong birthday ko, Papa Dudut. Para sa akin yun na ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Kaso naging maselan po ang pagbubuntis ni Jane kaya pinag-resign ko siya sa trabaho. Hands-on din po ako sa pagsama sa kanya tuwing check-up niya. Lumipas pa ang 6 na buwan, nalaman namin na babae po ang magiging anak namin, Papa Dudut. Walang pagsidla ng saya na nararamdaman namin ni Jane. Lalo ko lang din po siyang minahal at sabay kaming nanabik sa pagsilang ng baby namin. Nang dumating na po ang araw na pwede nang manganak, si Jane ay nakaabang po ako sa bintana ng nursery room sa ospital na pinagdalhan ko sa kanya. Dahil sabik na sabik po akong makita ang baby namin. Napaluhan na lamang ako nang ibigay sa akin ng nurse ang baby namin, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay nagka-purpose ang buhay ko dahil sa anak ko. Naisip ko na kahit silahis ako, may napatunayan naman ako sa sarili ko dahil meron akong masayang pamilya. Kaya lang habang nasa ospital si Jane, kinausap ako ng doktor na hindi pa siya pwedeng ilabas sa recovery room. Ayon sa findings nila, mataas daw ang blood pressure ng misis ko at kailangan nilang bantayan. Delikado po yun dahil kapapanganak pa lamang niya. At nang marinig ko po yun mula sa mga doktor ay natakot po ako ng husto at nag-worry para sa kaligtasan ni Jane. Bukod sa pag-aalala ay nagtataka rin ako at naguguluhan dahil bigla na lang nagkaroon ng abnormal na pagtaas ng blood pressure ang asawa ko. Samantalang wala namang binabanggit sa amin ang OB niya sa mga check-up niya noon, Papa Dudut. Pero alam ko na wala ring mangyayari kung magpapadala ako sa hustong pag-aalala. Kaya naman minabuti ko na lamang na magdasal para sa kaligtasan ni Jane. Mabuti na lang at dininig ng Diyos ang panalangin ko at kinabukasan din. Nailabas na sa recovery room si Jane at magkasama na rin sila ng anak namin. Nagtuloy-tuloy pa po ang pagbuti ng kalagayan ng misis ko hanggang sa pwede na siyang lumabas sa ospital. Hindi nga nagtagal ay na-discharge na kami at nakauwi sa bahay. Napag-usapan din naming mag-asawa na bumalik na ako sa trabaho dahil kailangan namin ng pera na panggasto sa pang-araw-araw namin. Nasaid po kasi ang ipon namin ng mga anak siya, Papa Dudut. Kahit na nag-aalinlangan ako na iwanan si Jane at ang baby namin sa bahay, nagtiwala po ako sa sinabi niyang wala na niya or kaya na niya ang sarili niya at ang pag-aalaga sa baby namin. Ilang araw po ang lumipas na wala na rin ang pag-aalala ko dahil nakikita ko naman na okay lang si Jane at masaya siya sa pag-aalaga sa anak namin. Pero hindi po nagtagal ang masasayang araw namin dahil isang gabi pag uwi ko galing sa trabaho,
Nagsabi ang misis ko na hindi maganda ang pakiramdam niya at gusto niyang magpa-ospital. Hi, Han. Han? Oh, bakit ganyan ang boses mo? Para kang pagod. Oo, Han. Napagod lang siguro ako kanina sa pag-asikaso sa anak natin. Pero ayos lang ako. Super kulit na kasi kung alam mo lang. Sure ka ba talaga na kaya mo? O gusto mo umabsent ako bukas sa trabaho para makapagpahinga ka ng gusto? Naku, wag na. Sayang naman yung araw at yung kikitain mo. Itutulog ko na lang to ngayong gabi. Puyat lang siguro ako. Pauwi ka na ba? Oo. Tumawag lang ako kasi excited akong ibalita na may pasalubong ako kay baby. Natatandaan mo ba yung rechargeable electric fan na gusto nating bilhin para sa kanya? Ito na, dala ko na. Talaga? Saan ka kumuha ng pambili? Medyo mahal kasi yun, Han. Natatandaan mo ba yung sinulat kong jingle para sa company namin? Nanalo yun, Han, at 3,000 piso ang premyo. Sakto, pinambili ko na nga nitong electric fan. Ang galing-galing talaga ng asawa ko. Thank you, Han, ha? O paano? Malapit na ako sa pinto natin. Ibababa ko na ang phone para makapasok na ako. O sige, Han. Han, tingnan mo! Ito na yung electric fan ni baby! Han, parang nahihilo ko. Ano? Bakit? Han! Jane, ayos ka lang ba? Naku, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nabuwal? Kaya mo bang tumayo? Halika, aalalayan kita. Masakit ang bato ko, tapos iba rin yung kabog ng dibdib ko. Tapos nahihirapan din akong huminga. Punta tayo ng ospital. Dahil baka hindi ko na kayanin, Han. Huwag kang magsalitahan ng ganyan, Jane. Kayahanin mo. Hindi ka pwedeng mawala dahil paano na kami ng anak mo? Sandali, tatawag ako ng tricycle na masasakyan natin. Diyan ka lang. Sandal ka lang na maayos. Kakatukin ko lang din ang kapitbahay natin para tingnan ang anak natin. Babalik ako, Jane. Babalikan kita dito. Hintayin mo ako. Habang nasa ospital kami ay naranasan ko po yung pinaka nakakatakot na pakiramdam na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Hinang-hina na po noon si Jane at panay ang pagsusuka. Umihin na rin po siya sa suot niyang shorts at hirap na rin siyang huminga. Kaya tinubuhan na siya ng mga doktor. Kitang-kita ko po ang lahat ng yon, kaya kulang na lamang ay madurog ng pinong-pino ang puso ko. Hindi nga nagtagal ay naging abnormal na ang blood pressure niya at nag-enclampsia na siya, Papa Dudut. Minuto lang ang lumipas ay binawian na ng buhay ang pinakamamahal kong asawa ng gabing yon. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Ang nasa isip ko na lang ay sana mamatay na rin ako. Hindi ko na po alam kung paano mabuhay dahil wala na ang asawa ko. Nang iburol na si Jane, ilang araw kong hindi makakain ng maayos at hindi makatulog ng mahimbing. Nakabantay lang ako sa kabaong niya habang umiiyak. Ni hindi ko mahawakan o makarga ang anak namin. Araw-araw kong naaalala ang masasayang sandali na kasama ko siya, Papa Dudut. Kinain ako ng labis na takot at pangamba dahil paano ko nabubuhayin ang anak namin ng nag-iisa. Lalo lang ding naging mabigat ang paglipas ng mga araw pagkatapos ilibing ni Jane. Ang buong akala ko ay magkakaroon na ako ng masayang pamilya tulad ng mga nakikita ko sa mall habang masayang kumakain sa mga fast food.
na hindi pa nga kami nagkakaroon ng family picture na tatlo tapos nawala na sa amin si Jane. Marami akong tanong sa Diyos tulad ng bakit kailangan kong pagdaanan ng ganong katinding sakit. Parusa ko ba yan kasi makasalanan ako sa nakaraang pamumuhay ko? Pero kahit naman po paano ay sinikap kong maging mabuting anak, kapatid, kaibigan at katrabaho. Walang araw na hindi ako umiiyak dahil lagi kong iniisip na paano na kami mabubuhay ng anak ko na kaming dalawa na lamang. At para mabawasan ang mga iniisip ko ay nilunod ko po ang sarili ko sa pag-inom ng alak. Gusto ko kasing makalimutan yung sakit kahit pansamantala at yun lang ang paraang naisip ko, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay napansin na po ng pamilya namin at malalapit na kaibigan na napapabayaan ko na ang sarili ko. At hindi na rin natututukan ng pag-aalaga sa anak namin ni Jane. Kaya kinausap na ako ng BFF kong si Darwin. Marami po siyang pinarealize na mga bagay-bagay sa akin tulad ng hindi ako dapat sumuko porque minsan akong nadapa. Dahil meron pa naman akong dahilan para magpatuloy at yon ay ang baby namin. Parang inaaraw-araw man ng pag-inom, friend ah. Di na maganda yan. Baka mapano ka na. Sana nga mamatay na lang ako para magkasama na kami ni Jane. Huwag ka namang ganyan. Paano na lang ang baby mo? Baka nakakalimutan mo, nandyan pa siya. Gusto mo ba tuluyan ng maulilang anak niyo ni Jane? Masisisi mo ba ako, Darwin? Wala na ang misis ko. Iniwan na niya kami. Paano ba ako mabubuhay niyan kung mag-isa na lang ako? Kakakasal lang namin. At kapapanganak pa lang ng anak namin. Tapos kinuha na kaagad siya sa akin. Ano bang kasalanan ko sa Diyos para parusahan niya ako ng ganito? Wala kang kasalanan. Siguro hanggang doon na lang si Jane. Oras na niya. Naniniwala ako na lahat ng bagay may dahilan. Hindi ko matatanggap ang sinasabi mong dahilan dahil napaka-unfair. Ilang beses na ako namatayan. Una, si tatay. Tapos si nanay. Kinaya ko yun pero hindi ko na alam paano magpapatuloy sa buhay dahil sa pagkawala ni Jane. Simple lang naman ang gusto ko, Darwin. Buong pamilya lang. Ganun ba yung kahirap matupad kaya pilit kinukuha sa akin ng Diyos sa mga taong mahal ko? Patayin na lang din niya ako para matapos na rin ang paghihirap ko. Alam ko masakit pero lawakan mo ang isip mo. May anak ka. Kailangan ka ng baby mo, friend. Tsaka hindi ka naman magiging mag-isa. Nandito kami ng barkada mo para alalayan ka hanggat di mo pa kaya. Nandyan din ang pamilya at mga kamag-anak nyo ni Jane. Ay, hindi to yung panahon para panghinaan ka ng loob. Pinapaintindi ko naman sa isip at puso ko ang sitwasyon. Pero nahihirapan talaga ako. Darwin, para akong mababaliw. Hindi ko matanggap na wala na ang nanay ng anak ko. Hindi mo kailangan tanggapin ka agad dahil ikaw din ang mahihirapan. Lahat ng bagay may stages na pinagdaraanan. Kung kailangan mong umiyak o magluksa, gawin mo. Sige. Pero wag na wag kang sumuko. Gawin mong inspirasyon yung sakit na nararamdaman mo para magpatuloy sa buhay. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Lugmok na ako. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Oo, hindi mo man maintindihan ang mga nangyayari sa ngayon. Pero darating yung araw na magiging malinaw din sa iyo ang mga dahilan niya. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na di natin kakayanin. Friend, kapit ka lang. Nandito lang ako at mga barkada natin. Yung pamilya niyo ni Jane, hindi naman sila nawala sa tabi niyo. At higit sa lahat, nandyan si baby. Pagkatapos ng pasyam ay nag-decide po akong bumalik sa trabaho, Papa Dudut. Sa kabila ng matinding kirot na nararamdaman ko sa dibdib ay kinaya kong ibalik yung dating ako.
Minsan, pinepeke ko na lamang ang mga ngiti ko hanggang sa makumbinsi ko ang aking sarili na balang araw ay magiging masaya din ako. Palagi ko ring iniisip na kapag nagpapaulan ng Diyos ng mga pagsubok sa buhay, hindi nawawala ang baghari kapag tumila na ito. Para sa akin ay simbolo yon ng pag-asa upang kayanin kong magpatuloy sa buhay, Papa Dudut, kahit na mag-isa na lamang akong nagtataguyod sa anak namin ni Jane. Hindi madali ang mga pinagdaanan ko noon at suntok sa buwan ang magdesisyon na bumangon pagkatapos kong madapa. Pero alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Sa tulong ng mga kapatid at kaibigan ko ay lumaban ako, Papa Dudut. Sa kasalukuyan, ang ate ko muna ang nag-aalaga sa baby ko para makapagtrabaho ako. Tuwing ika-23rd ng buwan, pinaghahanda ko ang anak ko at binibilhan ko siya ng mga lobo na may iba't ibang mga kulay tulad ng bahaghari. Paraan ko yon para ipaalala sa kanya na espesyal siya. Napananagutan ko siya dahil dinala ko siya sa mundong ito. At kahit baluktot ang tatay niya, handa akong magpakatatay para sa kanya. Mahirap na masarap maging magulang, Papa Dudut. Pero wala po akong pinagsisisihan at gagawin ko ang makakaya ko para mabigyan ng magandang bukas ang anak ko. Kung tatanungin ninyo ako tungkol sa love life ko, single pa rin po ako, Papa Dudut. At hindi ko pa rin hinuhubad ang wedding ring namin ni Jane dahil hindi pa ako handa na palayain siya sa puso ko. Siya pa rin ang mahal ko at nangungulila pa rin ako sa pagkawala niya, pero alam ko kung nasaan man siya ngayon ay masaya siya at proud siya sa akin. Kahit paano ay masaya na ako at tanggap ko na. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang Barangay Love Stories ko. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay at more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Eds. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.